Ngayon po ay 2 linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagniningning sa kaputian. Biglang may nagpakitang 2 lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila ay nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan sa Jerusalem upang matupad niya ang layunin ng Diyos. Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang 2 lalaki. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. Isang tinig ang nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay tungkol po sa pagbabagong anyo na Jesus o the Transfiguration of Jesus. At mayroon pong 2 bagay na maaari nating bigyang pansin para sa ating pagninilay. Una, ano po ba ang kahalagahan ng pagbabagong anyo na Jesus para sa kanyang mga alagad? Bago po nangyari ang pagbabagong anyo ni Jesus, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang dahilan ng kanilang paglalakbay papuntang Jerusalem, kung saan sa Jerusalem siya ay hulihin, pahirapan, ipako sa krus, mamatay, ngunit sa 3 araw ay muling mabuhay. Ngunit hindi po ito lubos na naintindihan ng mga alagad. Nakatuon ang kanilang atensyon sa sinasabi ni Jesus na kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya isinama ni Jesus ang 3 sa kanyang mga alagad sa isang bundok. Pag tayo po ay nasa isang bundok, makikita po natin ang ating pinanggalingan at ang ating paruroonan kung tayo po ay naglalakbay. At doon nga ipinakita ni Jesus kung ano ang kanyang marating pagkatapos ng magpakasakit, ipako sa krus at mamatay sa pamamagitan ng kanyang pagbabagong anyo. Na ang pagbabagong anyo ni Jesus ay ang pasilip, patikim o foretaste ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ay marating lamang niya kung tanggapin niya ang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At ito po ay nagpapaalala din sa atin sa katotohanan ng buhay na malasap lamang natin ang tamis ng totoong tagumpay kung handa din tayong magtiis, magtiyaga at maghirap. Ayon nga sa kasabihan, kung mayroong tiyaga, mayroong nilaga. Pangalawa, ayon po sa mabuting balita, nagbabagong anyo sa Jesus habang siya'y nananalangin. Ito po ay nagpapaalala sa atin sa totoong epekto ng ating panalangin, na ang nagbabago sa panalangin ay hindi po ang Diyos, kundi ang taong nananalangin. Kaya sa ating pagdadasal, sa ating pagdalo sa banal na pagdiriwang ng misa, mayroon din po bang nagbago sa ating buhay? Natututo ba tayong i-conform o itugma ang ating plano, ang ating pananaw, ang ating kalooban sa pananaw, plano at kalooban ng Diyos? Na sa ating pagdadasal, tularan natin ang panalangin ni Jesus. Nang si Jesus ay nananalangin sa Getsemani, bago sa hulihin at ipako sa krus, hiniling ni Jesus sa Ama na tanggalin ang pagpapakasakit, ang krus at ang kamatayan na kanyang haharapin. Ngunit sa bandang huli ng kanyang panalangin, sinabi niya, "Ngunit hindi po ang aking kalooban o Ama ang masunod, kundi ang iyong kalooban." Kaya kung kay Jesus ay transfiguration, sa atin naman ay configuration. That we must configure our figure to the figure of Jesus. That we must conform our will to the will of God. Kaya sa ating pagdadasal, hindi po natin layuning baguhin ng Diyos ang kanyang kalooban para sa atin. Hindi po natin sinasabi sa Panginoon na i-conform o itugma niya ang kanyang plano sa ating plano para sa ating buhay. Hindi po natin sinasabi sa Panginoon na tayo ang mayroong pinakamagandang plano para sa ating buhay, sa ating pamilya o sa ating bansa.
Ang hinihiling po natin ay matupad, maganap, at mangyari ang kanyang kalooban sa ating buhay. Naway pakinggan natin ang tinig ng anak na pinili at kinalulugdan ng Ama, at maikonform at maitugma natin ang ating kalooban sa kanyang kalooban upang maganap ang pagbabago, hindi lamang sa mukha o anyo, kundi ang totoong pagbabago na maganap sa puso ng bawat Filipino, ang configuration ng ating buhay sa buhay ni Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.